Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Buwan ng Hunyo, buwan ng mga kalalakihan. Nag-umpisang ideklara ang Hunyo bilang Men's Health Month noong 1992 sa Amerika. Sinasabi na kaya naman idinideklara ang Hunyo na Men's Health Month para hikayatin ang mga kalalakihan na magpa-check up ng regular dahil atubili silang magpatingin kahit na may nararamdaman ba. Sa bonding ito, binibigyan pansin ang mga dapat gawin tulad ng pagkain ng maayos at ehersisyo para maalagaan ang kalusugan ng mga kuya, tatay at lolo. Tatalakayin natin ang isang sensitibo pero napakahalagang paksa. Erectile dysfunction o mas kilala bilang ED. Isang kondisyon na maraming lalaki ang nakakaranas pero iilan lamang ang humihingi ng tulong. Mapalad tayo na kasama natin ngayon ng isang batikang urologist na mula pa sa Batangas. Ang ating guest expert ay isang medical specialist sa Department of Urology sa Batangas Medical Center at visiting consultant sa maraming ospital. Isa na rito ang United Doctors of St. Camillus de Lelis Hospital. Let us all welcome Dr. Mark Benson A. Gamo. Bumati po muna tayo, Doc Mark, sa ating mga health checkers sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang araw po mga health checkers. Welcome po sa programang ito. Salamat po sa pag-imbita ngayong araw na ito. Simulan na po natin ang pagkukwentuhan, Doc Mark, dahil alam niyo po, napaka-importante po talaga nitong pag-uusapan natin, lalo-lalo na sa ating mga kalalakihang health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. So, unang tanong, Doc Mark, ano po ang erectile dysfunction at kailan ito masasabing isang medical concern? Okay, yung erectile dysfunction, sakit ito ng mga kalalakihan na kaugnay ng pagkawala ng kakayahang tumigas ang kanilang mga ari, no? At mapanatili ang pagtigas nito upang magkaroon ng sapat or sufficient na sexual performance. Sinasabi rin yung qualifier nito is kung ito dapat ay tuloy-tuloy ng 3 buwan yung kanilang nararamdaman na yun pagkawala ng pagtigas ng ari. So, yun. Kailangan ito ay tuloy-tuloy 3 months. Yun po pala yun, Doc Mark, no? So talagang ito, alam ko po, marami pwedeng ikakaila pa po yan, Doc Mark, no? Pero kapag po pala 3 buwan na, ito po ay isang medical concern na. Kami po ay curious din, Doc Mark, sino po ba sa ating mga kalalakihan ang madalas na tinatamaan nito o at risk na magkaroon ng titigil? Okay. May mga pag-aaral na ginawa sa ibang bansa, katulad dun sa isa is yung Massachusetts Male Aging Study na nag-report na merong 52% ng mga kalalakihan ages 40 to 70 years old ay naapektuhan ng ganitong tinatawag na sakit ng kalalakihan, erectile dysfunction. Meron ding isa pang pag-aaral, yung European Male Aging Study na nag-report naman na 6 to 64% ng iba't ibang age group ay naaapektuhan din ng ganitong erectile dysfunction at nabanggit nila doon sa study na yon na ito ay increasing kapag tumatanda ang isang lalaki. So mas prevalent ito kapag matanda ang isang lalaki. Yun.
Actually, Doc Mark, ano rin po yan, tanong rin po ng karamihang mga health checkers natin yan eh. Normal lang po ba sa isang senior na magkaroon ng ED? Ito po ba ay parte ng talagang pagtanda po nila? Okay, may mga pag-aaral na nagsasabi na yung edad ay hindi yung pangunahing dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na erectile dysfunction. Pero ang mga dahilan nito ay yung tinatawag na age-related factors, no? Kapag tayong mga lalaki, kaming mga lalaki ay tumatanda, merong chemical sa aming katawan na bumababa, yung tinatawag na testosterone. Kumbaga sa babae merong menopause, sa lalaki naman meron tayong tinatawag na andropause. So, yun ay kasama ng andropause na yun, bumababa yung testosterone level. At yung testosterone na yun ay napakahalaga kasi dyan, yung effect ng testosterone may kinalaman siya sa sexual drive, no, o libido ng isang lalaki. So, kapag bumababa ang testosterone level, it translates na bumababa yung sexual drive. So, maaaring maapektuhan yung erectile dysfunction kapag bumababa ang testosterone level sa ating pagtanda, sa aming pagtanda. Doc Mark, buti po nalinawan natin no, na hindi naman laging yung age, yung sanhi lang ng initong ED na ito, kundi yung age-related factors, specific na yung testosterone na nabanggit po natin kanina. So, Doc Mark, kami po ay curious, kung hindi po pangunahing dahilan ang age, ano-ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng ED o erectile dysfunction? Ito po ba ay physical, mental? Marami po kaming naririnig tungkol dito. So, pakilinawan nga po ang ating mga health checkers. Okay. So bago natin talakayin o banggitin ang mga dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction, maaari na natin munang alamin yung natural na proseso kung paano ba tayo, paano ba ang lalaki nagkakaroon ng erection. So una, ang lalaki should have a stimulus. Kailangan meron siyang yung mag-stimulate sa kanya either by vision, sa mata, may narinig ka, may napanood ka, may nahawakan ka. So, kailangan ng stimulus. So, kailangan intact yung nerves. Yung nerves is yung parang nakakonekta ito sa ating brain. So, yung nerves, may kinalaman siya sa sensory at motor. So, kailangan intact siya para makaramdam nga ng stimulus. Ikalawa, kailangan ay good ang blood flow. Kasi alam naman natin or matidiscuss natin yun, ang dahilan or ang sanhi ng pag-erect naturally ay ang blood flow. No? Ang nagpapatigas ay yung daloy ng dugo papunta doon sa ari ng lalaki. At ikatlo, kailangan intact ang mga cavernosa o yung cavernosal tissue. Malusog at intact. Ibig sabihin, yun kasing sa bahagi, layers ng ari ng lalaki, meron dyan parang dalawang tube na parang sponge type. May parang mga ganon, kung ma-imagine nyo, na yung sponge na yun, doon pupunta yung blood flow. So, pag yun ay napuno ng daloy ng dugo, doon nagkakaroon ng rigidity o ng pagtigas. And ikaapat, kailangan yung cavernosal tissue na yon, sponge na yon, ay kailangan walang tagas para ma-maintain yung pagtigas o yung rigidity. So yun yung nangyayari kapag nagkakaroon ng normal na erection. So punta tayo dun sa sinasabi ninyong dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction. Maraming dahilan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction. Well, una, yung tinatawag na vasculogenic causes. Vasculogenic, may kinalaman ito sa mga ugat. Ugat, vascular. Okay.
So, dahil nabanggit natin kanina na blood flow ang dahilan ng pagtigas ng ari, kung may pagbabara sa mga ugat, nagkakaroon din ng problema sa pagtigas ng ari. So, kasama na sa vasculogenic causes, yung tinatawag na recreational habits tulad ng paninigarilyo. Yan. Una yan. Kasi may mga effect ang paninigarilyo wherein ang mga ugat ay nagkakaroon ng pagkipot. So, nagkakaroon ng hadlang sa pagdaloy ng dugo papunta dun sa ari. Ano pang makasama doon? Kakulangan sa ehersisyo. Yan. Kasama rin yan sa vasculogenic causes. Kasama rin yung pagtaba, obesity, at yung mga cardiovascular diseases gaya ng hypertension, coronary arterial disease, pagbabara sa mga ugat yan papunta sa puso, peripheral vascular disease, yung mga ang nagbabara naman ay yung mga ugat papunta sa peripheral, sa ating mga kamay, paa, yan. So, ang isa pang dahilan ng pagkakaroon ng erectile dysfunction ay tinatawag na neurogenic causes. Neurogenic causes, may kinalaman naman po ito sa ating brain na nakadugtong sa ating spinal cord, sa padugbog, no? So, pag nagkaroon ka ng problema sa brain, like may tumor, na-stroke ka, na aksidente, na nagkaroon ng trauma sa iyong spinal cord. So, maaari ring magkaroon ng erectile dysfunction. Kasama na rin dito yung mga effects ng Parkinson's disease, multiple sclerosis. Ito ay may kinalaman, degenerative diseases na may kinalaman sa brain o sa neurogenic causes. No? Ikatlo, pwede rin maging dahilan yung tinatawag nating hormonal causes. May kinalaman naman ito sa nabanggit natin kanina na testosterone, yung chemical na meron sa mga lalaki as well sa babae, meron din in a small amount na nagiging sanhi ng mga sexual drive ng isang lalaki. Kung ang isang lalaki ay may hypogonadism, yung problema niyo is mismong yung production ng testosterone, no? Meron yung primary at secondary production ng testosterone and or yung part ng brain wherein doon nagkakaroon ng stimulant para mag-produce ng testosterone, bumababa yung testosterone levels, and at that point pwede rin ngang makaapekto sa erectile dysfunction. Ikaapat, yung tinatawag na mga drug-induced causes. Meron pa certain drugs or mga gamot na iniinom tayo na nakakaapekto or makakaapekto sa pagtigas ng ari. Kasi na dito, yung sa mga antihypertensives, katulad ng mga beta blockers, yun yung mga nebivolol, yung metoprolol, ganun. Antidepressants, kasama rin dyan. Antipsychotic drugs, kasama rin. Yung mga anti-androgen, yung mga binibigay na gamot kapag may mga cancer patient, prostate cancer, ganyan. And as well, yung mga recreational drugs, kasama dito ang marijuana, cocaine, heroin, yun. May effect din siya sa erectile dysfunction. Ang isa pang cause is yung trauma. Like for example, yun nga, yung nabanggit ko kanina, pwede kasi tayong maaksidente, magkaroon ng pagkakaroon ng basag sa pelvis or balakang, pwede rin itong makaipit sa mga nerves na nandun sa area yan at magkaroon ng effect sa erection. And also, may tinatawag tayong penile fracture. Hindi lang buto yung na-fracture. Ang penis din or ang ari ng lalaki ay nagkakaroon din ng fracture wherein nagkakaroon ng pagtagas ng dugo. So, mapapansin doon is kulay ube yung ari,
and then yun nga, hindi na siya tumitigas. So yung damage pag hindi na repair would be more permanent na, hindi na siya magkakaroon ng erection. So kailangan talagang ma-repair agad yung fracture na yon or yung pagtagas ng dugo. So the rest is yung mixed. Merong mga lalaki na merong mga problema sa pag-iisip, meron as well may diabetes, may high blood, may metabolic syndrome, may sakit sa puso. So mixed causes. So iyan po yung mga possible causes ng pagkakaroon ng erectile dysfunction o problema sa pagtigas ng ari. Napakadami po pala nitong posibleng maging causes, no, Doc Mark? Ako po ay nagulat na hindi lang po pala isa, no, kundi marami po talaga. Multiple factors talaga. Multiple factors po. So, hindi po ito simpleng problema ng ating mga kalalakihan, no? Doc Mark, alam niyo po, totoo po ba na ang ED ay maaaring maging early warning sign ng mas malalim na problema sa kalusugan? Ano po yung ma-advise niyo? Yes. Opo. Meron po mga pag-aaral na nagsasabi na ang pagkakaroon daw po ng erectile dysfunction is an early sign ng underlying heart disease. Specifically, yung mga coronary artery disease, pagbabara nga sa puso. May mga patunay na journals and research, pag-aaral na nagsasabing 40% daw ng mga lalaki na may erectile dysfunction ay kaugnay or merong mga underlying na heart diseases, 80% of them. So parang mas naunang mapansin yung pagkakaroon ng erectile dysfunction bagamat hindi pa sila nagpapacheck para sa kanilang mga problema sa puso. So yun, mataas na porsyento. Yun po pala, Doc Mark, no, talagang ito ine-emphasize na talagang kailangan magpatingin, no, kasi ito pala ay pwedeng isang maging sintomas ng mas malalim pa na problema. Doc Mark, alam niyo po, nabanggit niyo po ito kanina, yung mga treatment options o maging permanent po ba ito, no? Pwede po ba nating bigyan ng idea ang ating mga health checkers? Ano po ba ang mga posibleng treatment options ngayon? May gamot po ba para sa ED o ano po ba yung ginagawa para po i-address ito? So, at first, kailangan nating alamin kung ano yung dahilan. Kasi, syempre, yung management would target or would address ano muna yung dahilan. So, kasama dito yung mga, syempre, lifestyle modification. Kung ikaw ay naninigarilyo, kung ikaw ay gumagamit ng mga recreational drugs, kasama na dito yung pagtanggal ng causes na yon. No, kung ikaw ay kulang sa exercise, obese, mataba, may mga posibleng nagbabara sa puso, syempre iba rin yung magiging management sa ganon. Pero yung in general, if talagang ang problema ay natukoy na, organic, pwedeng talagang gumamit ng mga medical na paraan, yung mga gamot, tinatawag na PDE5 inhibitors katulad ng sildenafil and the likes, yung mga tadalafil, pwede namang maging first line of treatment ang mga ito, provided na kailangan meron kayong konsultasyon sa inyong mga cardiologists, lalo na yung may mga problema na nga sa medical, hypertension, ganyan, diabetes, yun, bago mag-take ng mga ganyang gamot. Yun. Doc Mark, buti po nabanggit po ninyo yan, no, na kailangan may konsultasyon. At marami po siguro sa ating mga kalalakihang health checkers na nakikinig at nanonood ngayon ay curious din. Kanino po ba dapat sila magpakonsulta kapag po sila ay nakakaramdam na ng ganitong medical condition tulad ng ED? Okay. So, ang erectile dysfunction po ay kasama sa mga specialties or linya ng isang urologist, no? Ang urologist, kami pong mga urologists sa buong Pilipinas, siguro nasa 400 plus yata kami.
hindi kami well distributed sa mga areas. So mostly nasa Manila area, no, Quezon City, ganyan. Pero yun po, kami po ang mga pwede niyong lapitan or konsultahin tungkol sa problema ng erection or erectile dysfunction, ano, para po mas maging maliwanag para sa inyo ang mga options for treatment, and yun pong mga kailangan muna nating gawin bago po mag-treat, ano, yung mga clearances from your other doctors. Yun, katulad sa mga may sakit sa puso. Dahil hindi naman po talaga pwedeng basta-basta magbigay ng mga ganitong gamot. Yun. Hindi basta-basta ang pag-inom ng gamot para sa ED, mga health checkers. Narinig po natin yan kay Doc Mark. Alam niyo po, Doc Mark, napakadami pa pong pumapasok na tanong sa atin ngayon, no? So wag po kayong bibitaw. Babalik po kaming muli para sagutin ang inyong mga katanungan, wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.